Yes, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Sensya na po sa maulan na panahon. Kahit maulan, rain or shine po tayo. Magsalita po tayo kay Lord. At wala po makakahadlang sa kasalita ng Panginoon. Nais ko po ibahagi po sa ang salita ni Lord sa inyong lahat. At narito po ako sa inyong lugar, Gordon City, Nueva Vizcaya. Salamat po sa inyong panahon. At syempre, kinakailangan po natin unahin ang salita ni Lord sapagkat siya po ang nagbigay po sa atin ng kalakasan. Unahin natin ang Panginoon. Siya ang nagbigay sa atin ng magandang kalusugan. At siya dapat ang mauna sa ating buhay. Walang ibang Diyos kundi si Jesus Christ. Sa pangalan niya sa Hebreo, si Yeshua HaMashiach, ang Diyos ng Israel. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo sa salita ng Diyos? Mga kapatid, hindi po natin dapat ikahiya ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay siya mismo ang sumulat sa aklat niya. Sinulat niya ito sa matagal na panahon sa pamamagitan ng mga tapyas ibinigay niya kay Moises. At ngayon ay nasulat hanggang ngayon at binabasa natin. Ito ang pilin niya. At ang salita ng Diyos ay maaasahan at totoo. Hindi po natin dapat ikahiya ang ating Diyos. Siya po ang nag-utos sa atin. At ito ang bilin niya. At sabi niya, pagpulay-pulayan niya ito araw at gabi, sapagkat yan ay gabay ng inyong pamumuhay. Mga kapatid, kung wala po tayong GPS, mapa, maliligaw po tayo. At ganun din yan, kung wala tayong Biblia, ang salita ng Diyos, maliligaw po tayo sa ating pupuntahan sa buhay. Ang sabi ng Diyos, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino nagsabi niyan? Walang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Siya ang daan, siya ang GPS patungo sa buhay. Siya ang mapa patungo sa langit. Siya ang katotohanan, wala nang ibang daan. Mga kapatid, parang driver ang buhay natin. Tayo ang nagmamaneho sa buhay natin. Pero ang sabi ng Diyos, siya ang dapat maging driver sa buhay mo. Tuturuan kanya sa kanyang salita at ito ang salita ng Diyos. At kinakailangan natin buksan ang salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw. Mga kapatid, buksan po natin ang salita ng Diyos na nasusulat sa mga Hebreo chapter 9 verse 27. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebreo 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Itinakda daw sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kapatid, walang pinipili ang kamatayan. Maging bata ka man, binata, may edad, basta't tayo ay may buhay, may hangganan ang buhay. Hindi po natin masasabi bukas, next year, basta't may araw tayo sa Panginoon. At sabi niya, minsan lamang ang tao mamatay. At pagkatapos ng kamatayan na yan, ay ang paghuhukom. Mga kapatid, tayong lahat ay mamatay. Walang pinipili. Sabihin na lang po natin, dumating na sa buhay mo na narating mo ang 100 years old. Pero ang kahuli-hulihang kalaban niyo po pagdating ng panahon, kahit na ang kin mo ang napakahabang edad, ay kamatayan pa rin, kapatid. At gusto ng Diyos sa inyong lahat na ipaunawa po sa inyo na dapat alalahanin natin na ang buhay ay hindi nagtatagal. Gusto niyang ipaunawa po sa ating mga puso ngayon, bayan ng Gordon City,
Nueva Vizcaya na tayong lahat ay mamamatay pagdating ng panahon na itinakda ng Diyos sa atin. Dalawa lang po ang pagpipilian natin. Maaaring hindi tayo dadaan sa kamatayan kung ang Diyos ay pabalik. Pero kung maabutan tayo ng kamatayan, ililibing tayo, kapatid. Pinagpala tayo kung naatnan tayo ng Panginoon dito sa lupa kung siya'y dumating. Buksan po natin ang aklat ng salita na naman ng Diyos. Sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 27, sabi ng Diyos, 1 Thessalonica 4 verse 27, buksan natin para hindi po tayo maligaw. Ang sabi ng Diyos in verse 27, verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay, ulitin ko po, tapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng salitang ito. Ibig sabihin po, kapatid, darating ang panahon kung maabutan tayo na babalik ang Diyos, hindi tayo daranas ng kamatayan. Pero, hindi natin malalaman, baka bukas na, baka next year na, matatapos ang ating buhay. Kapatid, hindi ko alam kung ano ang sakit mo ngayon. Mari may sakit ka na sa kidney, tinagalan na ang buhay mo sa doktor. Ang sasabihin ko po sa inyo, kapatid, kung maabutan ka ng kamatayan, hahatulan tayo ng Panginoon. At paalala lang po sa atin lahat ay dadaan yan, kapatid. Walang exception. Maliban na lang kung tayo ay maabutan ng Diyos pagbalik niya, buhay tayo, kukunin tayo ng Panginoon. Pero kung maabutan tayo ng kamatayan, babalik tayo sa alikabok. Kung saan tayo nisimulang nilikha ng Diyos sa mga alikabok, ganon din po tayo babalik sa Panginoon. Mga Ngaral chapter 12 verse 7, sabi ng Diyos, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alakabok ang ating katawang lupa, at ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Ulitin ko po, alalahanin mo siya, aalalahanin mo ang Panginoon. Dahil manumbalik sa alakabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Bawat isa sa atin, kapatid, babalik sa alikabok. Ililibing tayo. At ang makikinabang lang yan, kapatid, ay mga bangaw, mga uod, at ang mga insekto sa lupa. Wala kang madadala, kapatid, dahil lahat ay mabubulok. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng aklat ng salita ng Diyos. At sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, lahat tayo ay babalik sa lupa. Ang katawang ito, kapatid, hiniram lamang natin ito. Darating ang panahon, ang ating kaluluwa lalabas dito at wala nang pakinabang ang ating katawan. Ang sabi ng Diyos, Santiago 2 verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Ibig sabihin, kung walang espiritu na, wala nang katawan. Patay ang pananampalatayang walang gawa. So, hindi na kinakailangan ng espiritu ang katawan, kapatid. At ang katawan na yan ay babalik sa lupa. At ito ang kakilakilabot na darating sa bawat isa. Dahil ang ating espiritu ay magbalik sa Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, itong espiritu ay hahatulan ng Diyos. At kung namatay tayo dito sa lupa, alam niyo mga kapatid, hindi lang to
kamatayan dahil may tinatawag na pangalawang kamatayan. At itong pangalawang kamatayan, ito ang tinatawag na walang katapusan. Kung ikaw ay hahatulan ng Panginoon at nakita niya sa buhay mo, kapatid, na karapat-dapat ka para sa Kanya, makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Pero ito, para sa mga taong hindi gumawa sa kalooban niya, ito ang tinatawag na pangalawang kamatayan. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid, Pahayag 21 verse 8. Ito po ang sinasabi ng Diyos na pangalawang kamatayan. Nakakalungkot sa mga tao sapagkat hindi nila alam na may tinatawag na pangalawang kamatayan. At itong pangalawang kamatayan, kapatid, sabi ng salita ng Diyos, hindi ako nagsabi, kundi ang Diyos ang nagsabi sa kanyang salita. Pahayag 21 verse 8, supalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Diyos, at lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ito po ang sinasabi ng Biblia, pangalawang kamatayan. Kapatid, dapat nating seryosohin ang buhay natin sapagkat pagdating sa panahon, kung mamatay na tayo dito sa lupa, ilibing, yan ang pinakaunang kamatayan. Pero itong sinasabi ng Biblia, pangalawang kamatayan. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid ng kukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling ay magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mga kapatid, nakakatakot ang araw na yon dahil ang pangalawang kamatayan, nais natin buksan na naman ang salita ni Lord sa Pahayag 2 verse 11. Ano po ang pangalawang kamatayan? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang nagtatagumpay ay hindi masaktan ng pangalawang kamatayan. Kapatid, ang pangalawang kamatayan ay impyerno. Ito ay nagliliyab na pugon sa dagat-dagatang apoy. At ang sabi ng Diyos, hindi ka daw mapahamak. Hindi ka masasaktan kung nagtagumpay ka. Alam niyo mga kapatid, walang ibang magbibigay ng katagumpayan sa iyo kundi si Jesus Christ of Nazareth. Ang sabi niya, sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinabi ng Diyos, kapatid, kapag mamatay ka daw, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Pero kung wala kang Diyos sa buhay mo, doon ka mapahamak sa pangalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy. Araw at gabi, pinaparusahan ka mga kapatid. Alam niyo, kung tayo dito sa lupa ay mamatay, ililibing tayo. At sabi ng Diyos, Genesis 3 verse 19, sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing dahil sa alakabok. Doon ka nang gagaling, sa lupang alakabok ay babalik ka rin. Alam niyo mga kapatid, darating ang panahon, maaaring tatawanan mo lang ang mensaheng ito, pero mangyayari ito sa iyo, ilalagay ka sa kabaong, kapatid. Titingnan ka ng mga kamag-anak mo,
At darating ang panahon, doon ka na ililibing sa sementeryo. Mga kapatid, yan po ang katotohanan. Huwag po natin hayaan na madaya tayo ni Satanas. Kapatid, nais ng Diyos tayong lahat ay maligtas. Gusto niya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ito ay katotohanan. Darating ang panahon, anak mo, titignan ka sa kabaong, kapatid. Mama mo, titignan ka sa kabaong pagdating ng panahon. Maraming maalala sa iyo, kapatid, pero pagliping mo na, hindi ka na makikita sapagkat mabubulok na ang katawan mo. Ang makikinabang na lang dyan ay mga bangaw, mga uod at mga insekto. At wala ka na, kapatid, dito sa lupa. At darating ang panahon, ang lahat ng namatay ay hahatulan na ng Panginoon. Kapatid, sa tingin mo, bata ka pa, pero darating ang panahon, mangyayari sa buhay mo yan. Kung aabot ka ng 100, pinagpala ka, pero ang kahuli-hulihang kaaway mo ay kamatayan pa rin. Ang sabi ng Biblia sa salita niya, kapatid, Pahayag 20 verse 14. Piliin mo ang araw na ito. Pahayag 20 verse 14. Ang sabi ng Diyos in verse 14, pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ulitin ko po, ang lawa ng apoy, dagat-dagatang apoy, ang pangalawang kamatayan. In verse 15, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Magugulat ang mga lahat ng tao, kapatid, sa araw na yon, sapagkat darating ang panahon, bago ka makarating sa Diyos, titignan ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kung wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ito ang naghihintay sa inyo. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Nakakakilabot ang araw na yun, kapatid. Kaya nais ng Diyos na maligtas ka bago pa huli ang lahat sa inyo. Mateo 25 verse 46, sabi ng Diyos, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid, sabi ng Diyos, ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Napakaganda ang buhay na walang hanggan. Alam niyo, nung panahon, si Lord Jesus Christ pinako sa krus, may isang kriminal, at ang sabi ng kriminal, Panginoon, kapag maghari ka, isama mo ako. At sabi ng Diyos sa isang kriminal, isang makasalanan, simula ngayon, manahan ka na sa paraiso. Piliin mo, kapatid, dagat-dagatang apoy o paraiso. Mga kapatid, ang buhay na walang hanggan, nais ko lang i-explain, ipaliwanag sa inyo. Dito sa inyong lugar, Cordon City, napakalayo. Sabihin na lang natin po, pupunta ako dito magdala ng isang buhangin. Isang buhangin lamang, pirasong buhangin. Ilalagay ko dito sa inyong lugar. Biyahe naman po ako papunta ng Manila. Kukuha naman ako ng isang buhangin. Sasakay naman ng bus, ilang oras ilalagay ko naman ang buhangin dito. Hanggang maubos ko ang buhangin sa Metro Manila, ilalagay ko dito sa Cordon City. At kung maubos na ang buhangin sa Metro Manila, andun pa sa Visayas, andun pa sa Mindanao. Ubusin ko po ang lahat ng mga buhangin, ilagay lang po dito. Kailan pa kayon matatapos, kapatid? Yan po ang buhay na walang hanggan. Huwag mong piliin, kapatid,
ang buhay na ito. Ang buhay na ito ay pansamantala lamang. Aabot ka man ng 60, 100 at pagkatapos niyan, wala na. Piliin mo ang buhay na walang hanggan. Yan po ang sulat sa aklat ng Biblia. Ganito po ang sinabi ng Diyos. Sa Mateo 16 verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan niya ang buong daigdig? Nakamit mo man ang buong daigdig, natapos mo man ang iyong pag-aaral, natapos napakayaman mo naman, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Mga kapatid, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyong gagantimpalaan niyang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, kapatid, ang salitang ito. Piliin mo ang buhay na walang hanggang, kapatid. Ito ang magandang balita na dadalhin ko po sa inyo dito sa Cordon City, Nueva Vizcaya. Ito ang salita ng Diyos. Nangako siya sa atin. Ganito ang sinabi niya. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaiisang anak na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos na maligtas ka. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka sa pangalawang kamatayan. Gusto niya na kayo ay mapunta sa langit. Kaya't kapatid, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Anong lang, kapatid? Handa ka na ba sa araw na yon kapag hahatulan ka na ng Panginoon? Kung mamatay ka, nasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Nakasigurado ka na ba? Kapatid, ipapangako ko sa inyong araw na ito na maligtas ka. Sapagkat sabi ng Diyos, sino man ang tumawag sa Kanya ay maligtas. Kapatid, isang salvation prayer, iniimbitahan kita po ngayon, kapatid, na manalangin tayo. Sa maikling oras na ito ay magbibigay sa iyo ng biyaya, kapatid. Kung tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Ito ang biyaya ng Diyos sa iyo bago pa huli ang lahat sa iyo. Sige, manalangin tayo. Sabihin nyo lang sa puso mo, kung ikaw po ay umuupo sa tricycle man, naglalakad, sumasakay ng bus, jeep, o ano man ang ginawa mo ngayon, maaari mong sundan ang mensaheng ito at sabihin, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, tinatanggap kita sa aking puso. Naniniwala po ako sa iyong anak na namatay sa krus, nilibing at sa pangatlong araw na buhay muli. Panginoon, niligtas niyo po ako, Panginoon, at bigyan ng buhay na walang hanggan. Patawarin niyo din po ako sa aking makasalanan. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. At Lord, ipakilala mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong salita. At sa iyong salita, Lord, maunawaan ko at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat po at tinataas ko po ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Tinatanggap kita. Amen. Kapatid, maraming salamat po sa inyong panahon. Cordon City, Nueva Vizcaya. Nais ko lang po kayong imbitahan sa aming YouTube channel para naman po kayo ay lumago. Nasa Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102. Search nyo lang po, kapatid, at doon po ang aming mga sermons. Ako pala po si Pastor Evangelist Jedi. Naglakbay po ako sa Mindanao patungo sa Visayas at nandito naman po ako sa Luzon. Iniisa-isa ko po ang bayan upang ang lahat ng mga tao ay maligtas. Malapit na po ako mapunta sa lugar ng napakalayo, Apare. At salamat sa Panginoon sa kalakasan. At salamat po din sa inyong panahon. Sana po natanggap ninyo ang biyaya ng Diyos at magkita-kita po tayo
sa buhay na walang hanggan sa langit. Magandang umaga po sa ating lahat. Glory to God. Amen.